Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Tatay Digong lalaya na talaga. Presidente ng Amerika na si Donald Trump nagdeklara na ng gera kontra sa ICC. Talagang pasabog na gugulat sa inyong tanghali. Nako po, nanawagan na ang bansang Amerika. Ang Pangulo na si Donald Trump ng Pilipinas ay magmadali na kumalas na dito. Nako po mga kababayan, talagang dudurugin na ng Amerika. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Donald Trump nagdeklara ng gera kontra ICC. Naglungsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng government-wide campaign laban sa International Criminal Court. Kabilang ang planong hikayatin ang ibang mga bansa na kumalas sa tribunal at putulin ang kanilang suporta rito. Nako po mga kababayan, dito na, BBM de Junior, nanginginig na. Kasi si PRRD, palalayain na talaga ni Donald Trump. Alam po natin na isa ito sa mga dahilan bakit dudurugin ni Donald Trump ang ICC. Kasi nga po mga kababayan, pakialamero at talagang ito ay isang mapagsamantalang otoridad para panghimasukan ang mga soberanya ng mga bansa. Kaya dito ang Amerika hindi papayag. Kaya Pilipinas, kumalas ka na kung ayaw mong magkakalas-kalas. Ito po ang mga pahayag. Ito po ang kabuuan ng kwento. Naglunsad ang administrasyong US President Donald Trump ng isang government-wide campaign laban sa International Criminal Court. Kabilang ang planong hikayatin ng ibang mga bansa na kumalas sa tribunal at putulin ang kanilang suporta rito. Ayon sa US government, layunin ng kampanya na hadlangan ang kakayahan ng ICC na usigi ng mga Amerikanong mamamayan at opisyal dahil itinuturing umano nitong banta sa soberanya ng United States. Sinabi ni US Donald Trump or US Secretary of State Marco Rubio, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compact, and the force of so-called international law. Ayon pa sa US State Department, sistematikong kinikilos ang Washington upang pahinain ang operasyon ng ICC at ang mga bansang patuloy na susuporta sa korte habang tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos ay maaari ring sumailalim sa maigpit na pagsusuri. Nako po mga kababayan, kaya inutusan na si BBM dito na kumalas na sa pagkakapit tuko sa ICC. Kasi nga mga kababayan, dahil nga ang gobyernong Pilipinas ay ginagamit rin ito para usigin ang mga kalaban nila sa politika. Nako po mga kababayan, pero wag ka. Mamaya ipapakita natin yung sagot na Anticlair nagmamatigas. Kaya dudurugin din ng Amerika ang Pilipinas pag hindi ka sumunod, Anticlair. Wag kang bobo, wag kang tanga. Kasi nga ginagamit nyo lang naman ito para ipakulong nyo mga kalaban nyo sa politika. Tignan nyo ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Inusig nyo. Pinagkaisahan nyo. Dinala at kinidnap papuntang ICC. Kaya sabi ni Donald Trump, lumayas na ang Pilipinas. Sundin ang bibilin ko, ang tinatagubilin ko pag hindi. Puputulin ko ang mga aid, puputulin ko ang mga tulong na nanggagaling dito sa bansa ko, sabi ni Donald Trump. Sa kanyang mga kaalyado, ipinag-uutos na buwagin na ang pakikipagkasundo sa ICC dahil ito ay labag sa soberanya ng bawat bansa. Kaya dito mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi po ni, ito muna mga kababayan ha, tignan nyo po, pakinggan lang po natin itong pahayag na ito. Ang pahayag ni Rubio.
Nangako si U.S. Secretary of State Marco Rubio na bubuwagin ng Estados Unidos ang International Criminal Court o ICC at hinikayat ang iba pang bansa na makiisa sa kampanya ng US laban sa nasabing hukuman. Ayon kay Rubio, ginagamit umano ng ICC ang international law upang usigin ang mga opisyal at sundalong Amerikano, kaya dapat itong tutulan. Kabilang sa mga nakikitang hakbang ng Washington, ang pagpapataw ng sanctions, pagbabawal sa paglalakbay, at pagbawi ng mga visa ng mga opisyal ng ICC. Nanawagan din ng Washington sa mga kaalyadong bansa na umalis sa pagiging miyembro ng ICC, itigil ang pinansyal na suporta rito at tutulan ng otoridad nito na litisin ang mga opisyal ng Estados Unidos. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ayan mga kababayan ang pasabog ni US State Marco Rubio. O pakinggan po naman natin ang pasabog dito. Naku, magugulat kayo dito mga kababayan ko. Ito po ang pasabog. Magugulat kayo. Tila si Auntie Claire ay nagmamatigas. Ito po mga kababayan. Panoorin nyo po. Tila nagmamatigas po si Auntie Claire. Nasaan na yung pasabog ni Auntie Claire? Tila kinakalaban si Donald Trump mga kababayan ko. Ito po, pakinggan nyo po ito ha. Babasahin ko po. Tila nagmamatigas ang palasyo sa bilin ni Donald Trump. Tila gusto niyang kalabanin. Ito po, US hihikayatin ang mga bansa na kumalas na sa ICC. Ayan no. Nasaan na ito mga kababayan? Ito po, si Auntie Claire nagyabang kay Donald Trump. Ayan, Claire Castro, iginiit na hindi tayo sakop ng pulisya ng US sa ICC. Naku po mga kababayan ko, tila gustong pumalag ni Auntie Claire. Hindi sakop ng gobyerno ang pulisya ng bansang US. Naku po mga kababayan ko. Ito pong pasabog ng Auntie Claire. Breaking. Naku, Claire Castro. Tila gustong kalabanin si Donald Trump mga kababayan. Ito pong pasabog. Anong sabi niya? Breaking. Claire Castro ginait na hindi tayo sakop ng pulisya ng US sa issue ng ICC. Iginit ni PCOU si Claire Castro na hindi sakop ng pulisya ng Estados Unidos ang pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng inulingsad ng gobyerno ng White Campaign ng Trump administration laban sa International Criminal Court. Hindi sakop ng ating gobyerno ang pulisya ng bansang US. Reaksyon nito ni Castro matapos ihayag ng administrasyong US ni President Donald Trump ang mga hakbang laban sa ICC, kabilang ang posibleng travel bans, visa revocations, karagdagang sanctions at diplomatic pressure sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa international na hukuman. Nauna ring sinabi ng isang opisyal na US State Department na hihikayatin ng Washington ang mga bansa na kumalas sa ICC at itigil ang kanilang pinansyal na suporta dito bilang bahagi ng kanyang kumpanya nitong protektahan ng soberanya ng Estados Unidos. Ayan mga kababayan ko. Tila gustong kalabanin ni Auntie Claire ang Amerika. O ito pa mga kababayan ko, panoorin nyo pa ito. Merong pasabog dito na, nako, si Mimi ito po. Yari mga kababayan ko. Magugulat po kayo sa pasabog na ito. O ito, di nyo kaya, saan na? Ito, yari na. Trump launches global campaign against ICC. Ayun na. Warns allies to reject court's authority or face increased scrutiny. Paano ka na ngayon, Bongbong Marcos? Yari. You are pinning your hopes on the ICC. Ha? Paano mo ngayon maisosurrender si Bato de la Rosa kung ang US government na kaalyado mo
yun na ang nagsasabi na huwag ka nang mag-cooperate doon. Abay, kawawa ka naman. Ang sabi ng US, lahat ng allies nito na nakikinabang sa security partnership, sa intelligence partnership ay dapat mag-cooperate. Otherwise, magkakaroon ito ng mga sanctions. Paano na ngayon yan? This administration is pinning its hope on the ICC para makontrol yung kanyang political opponents. Yawa na. Ano na nangyari, Marcos? Nag-igit na. Mukhang sasablay ka na dito. Hala ka. Dahil pag hindi na pwedeng dalhin si Bato de la Rosa sa The Hague dahil sa utos ng US na alam kong susunod ka, kung sabihin pauwiin na si Digong dito, Hala ka. di patay na. Yari na. Abangan, ha? Sayang ang bayot. Ay! Ago! Alam niyo mga kababayan, posible po ito na makauwi na si Tatay Digong at hindi na rin dalhin si General Bato o Senador Bato sa ICC. Kasi nga po mga kababayan, ginagamit ito ni Dayunyor at ng kanyang kaalyado para mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa gobyernong ito at mapanatili ang kanilang pagnanakaw sa pera ng bayan. Alam po natin yan, wag na tayong magbulag-bulagan. Kaya nga nagkakagulo ang bansang Pilipinas mga kababayan at talagang lahat na po ay lumalabas para isigaw ang katwiran at katotohanan. Gaya po ng sinagawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, Rally for Transparency and a Better Democracy. Kaya dito, si Donald Trump, inuutusan na si Dayunyor na pauwiin na si Tatay Digong. Parang ganun na din mga kababayan, inuutusan, inuobliga na kumalas ka na sa pagkakasapi sa korte na isang bias, tila ginagamit din nila para sa kanilang pampulitikang interes. Tumatanggap ng pangpinansyal na tulong para magamit ito at magamit din ng mga tao sa Pilipinas ang kapangyarihan nito para gipitin, sukulin, at patahimikin ang kanilang mga kalaban sa politika para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang gagamitin nila yung kapangyarihan ng ICC. Yung kalaban na ito ay gagawa nila ng mga kung ano-anong kaso gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Ito pang pasabog ni Rubio mga kababayan. Meron pang pasabog na nakakagulat. Panoorin nyo po. Matindi po ito mga kababayan ko. Ito. Magugulat po kayo. Talagang Trump administration moves to isolate ICC as UN Defense Court. Ito po, ngayon lang po ito. Mga kababayan ko, ito si Rubio. Yung viral lip Ito po ang kanilang US State Department, US Secretary na si Rubio nagsalita na talaga. Talagang gagamitin ang kapangyarihan ng Amerika para mapabagsak ang tila bias at nagagamit ng mga buhaya sa Pilipinas ang ICC. Talagang uuwi na si Tatay Digong dito kung sakali. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers.
This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ayan mga kababayan, ang pasabog ni US State Rubio. Nako po, yari na mga kababayan ko. Ito na. Rubio blasts ICC as threat to American sovereignty. Yari na, nagigit-igit na ang palasyo dito mga kababayan. Nagigit-igit na ang palasyo. Yari na nga ni, nagigit na. Ayan mga kababayan ko, mga pasabog na ito. Kaya si Tatay Digong anumang oras ay uuwi na ito at si Bato ay hindi na isusuko sa ICC. Ipinag-utos na ni Donald Trump, Pilipinas! Pilipinas, makinig ka! Kumalas ka na sa ICC. Pauwiin mo na si Tatay Digong. Parang ganun din mga kababayan kasi syempre sabi, lahat ng mga kaalyado ng Amerika na humihingi ng aid at tulong at humihingi ng armas para security ng isang bansa, kumalas na sa ICC. O yari na, nagigit-igit na ang palasyo mga kababayan, pero wag ka. May pasabog si Auntie Claire. Tila kinakalaban si Donald Trump. Naku, ano kayang mangyayari dito pagka, ito sabi o pakinggan nyo po ito ha. Ito, magandang analysis ito. Agoy! Paano ito ngayon? Trump launches global campaign against ICC. Warns allies to reject court's authority or face increased scrutiny. Paano ka na ngayon, Bongbong Marcos? You are pinning your hopes on the ICC. Ha? Paano mo ngayon maisosurrender si Bato de la Rosa kung ang US government na kaalyado mo yun na ang nagsasabi na wag ka nang mag-cooperate doon? Abay, kawawa ka naman. Ang sabi ng US,
lahat ng allies nito na nakikinabang sa security partnership, sa intelligence partnership ay dapat mag-cooperate. Otherwise, magkakaroon ito ng mga sanctions. Paano na ngayon yan? This administration is pinning its hope on the ICC para makontrol yung kanyang political opponents. Yaw. Nagigit-igit na, ano? Ano na Yawa. nangyari, Marcos? Ala ka. Mukhang sasablay ka na dito. Ala ka. Dahil pag hindi na pwedeng dalhin si Bato de la Rosa sa The Hague Ala ka. dahil sa utos ng US na alam kong susunod ka, Hala ka. kung sabihin pauwiin na si Digong dito, Hala ka. di patay na. Yari na. Abangan, ha? Grabe. Sayang ang bayot. Ay! Sayang ang bayot. Nako po, tignan nyo po dito mga kababayan. Si Auntie Claire tila nagmamaltigas. Nako po, yari na. Ito po. Ito si Auntie Claire may pasabog din. Tila kinakalaban si Donald Trump. Ito, nasaan na? Basahin natin ulit. Tila gustong kalabanin ni Auntie Claire si Donald Trump pa. O, ito. Tingnan natin. Ayan, Claire Castro, giniit na hindi tayo sakop ng pulisya ng USICC. Hindi sakop ng ating gobyerno ang pulisya ng bansang US. Nako po mga kababayan ko. Tila lumalaban sa Auntie Claire. Anong magagawa mo kung utusan ng iyong amo na kumalas ka na at layasan mo na ang ICC at itigil na ang pangpinansyal na tulong dito? At si Tatay Digong ay pauwiin na at i-reject na ang warrant of arrest ni Bato. Anong magagawa mo? Di titirisin kayo ni Donald Trump. Ayan, nakarma tuloy kayo. Nakarma na kayo sa inyong pagkaganid. Yan ang sabi ng mga komento. Mga kababayan, kaya dito, nanginginig ang palasyo. Hindi na alam ang gagawin dito. Ikaw ba ay kakapit ko sa iyong pag-asa na mapapanatiling mabubulok si Tatay Digong sa ICC? O susundin mo ang deklarasyon ni US Donald Trump na kumalas ka na sa pagsapi o pagiging miyembro ng International Court na ito na ayon sa Amerika, ito ay pangingialam sa isang soberanya ng bansa at wala silang karapatan para manghimasok at ikulong ang kanyang mga mamamayan dito. The American is free man. No one is allowed to interfere in our country. You need to decide or else you will be in a jeopardy. Oh, galing ko, no? You will jeopardize. Ano na, Auntie Claire? Ngangani ka dyan, ngangani. Kaya si Dayunyor dito nanginginig na mga kababayan. I-like nyo ito, Tatay Digong, makakauwi na talaga. At General Bato, hindi na mapupunta kailanman sa ICC dahil dudurugin na ni Donald Trump ang ICC na ito na isang ganid at peste. Peste sa mga peste. Pesteng yawa. Dahil nagagamit ito para gipitin ang kanilang mga kalaban. Lalong-lalo na. Alam nyo na. Ganyan ang nangyari kay Tatay Digong. Ginamit nila ang kapangyarihan ng ICC para ito ay kilong. Para magawa nila ang kanilang pansariling interes para nakawin ang pera ng bayan. Diba mga kababayan ko? Kayo na ang umusga mga kababayan ko. Good job, good job. We will pray for you, US Donald Trump. We are one with you.
please include my name to say yes. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. Donald Trump, you are my idol. Ngani, iyak na si Bonjeng. Ingat na, nagkaigit na si BBM. 20 pesos bigas. Best presidente. Best presidente. Ay, yawa. Ngayon mga kababayan, yan, nagalit na si Donald Trump. Kumalas na ang Pilipinas dito. Kikalas ng sarili. Kumalas na kayo. Pag hindi, latigo ang aabutin nyo sa Amerika. Tapos, yayabangan ni Auntie Claire Castro, giniit na hindi tayo sakop ng pulisya ng US. Bobo! Bobo! Sabi ng mga tao, bobo! 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 Ngayon, nyari ka na. Mag-igit-igit na kayo dyan sa palasyo. This is the Wonders Philippines. Shout out sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, shout out. At yung sinakyan ko kahapon na si Ron Santelices, nag-joyride. Dahil madilim, sumakay ako sa joyride, nagpahatid ako sa LRT. Galing kasi ako ng Senado, nag-cover ako doon, na-interview ko si Cayetano. Panoorin nyo po yung vlog ko kanina. One-on-one interview si Cabral, buhay na buhay ba? Panoorin po ang sagot ni Cayetano, nagulat siya. Pati balahibo tumayo. Yung buong Senado nagulat sa interview ko sa kanya. Mga kababayan, kasama ko si Vincent Tabige. Nasaksihan namin ang day 4 ng impeachment. Ginulat sila ni Sara. Yari na naging yawa yung mga prosecution. Kinarne lang ni Sara kasi alam natin na mga budol ito. Kay Gaspar Beltran, shout out. Yan. Shout out kay Sir Rocky, yan. Staff ni Sir Alan Cayetano, shout out din kay Senator Alan Cayetano dahil pinagbigyan kami ng panahon para makapanayam. At sa kanyang si Ma'am Lane, yung magandang staff niya. Ayan, Michelle, Emil the Falcon, shout out. Good morning po, brother. Shout out sa inyong lahat. At ito po si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Abangan ang pinakamalaking pasabog natin ng The Big One. Mabuhay po. I-like at i-share po ito at ipakalat nyo ito para malaman ng taong bayan na si Tatay Digong ay makakalaya na at si Donald Trump wawasakin ng ICC. Okay? At si Bato, never nang makakapunta ng ICC. Hindi na nila kayang hulihin ito at iparesto dahil wawasakin na talaga ni Donald Trump ang mapanlin lang na korte na kunwari tulong pero yung pala kumukuha lang ng financial na tulong laban sa mga bansa para lang magamit nila ang kapangyarihang ito, okay? Maling-mali ang ICC ito dahil tignan si Tatay Digong, kawawa naman. 'Di ba? Salamat po at subscribe nyo ang ating YouTube channel. Yung FB ko, The Wonders Philippines, i-like at i-share nyo po 'yon at i-follow nyo po ako. Salamat po.